Ako si Jake. Hindi ko totoong pangalan. Pero ayoko nang i-connect ang sarili ko sa trabahong yon. Noon, taong 2014, kontraktual ako sa Manila City Hall, sa record section, sa ikatlong palapag. Malaki at luma ang building, at kung minsan, ay parang may sariling buhay ang mga pasilyo nito. Nangyari ito isang hapon ng Biyernes. Karamihan sa mga empleyado ay maaga nang umuwi dahil may activity sa labas. Ako, naiwan para tapusin ang ilang files. Bandang 6:30 ng gabi, ako na lang yata ang tao sa buong floor. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng electric fan at may hinang yabag ko. Habang inaayos ko ang mga papel, may narinig akong mula sa kabilang opisina. Alam kong sarado yon at wala ng tao. Pinilit kong huwag pansinin, baka may nahulog lang. Pero ilang minuto lang, sumunod ang mabigat na yabag, parang may sapatos na lumalakad ng mabagal, papalapit. Napatigil ako. Kuya guard? Tanong ko. Pero walang sumagot. Kaya dahan-dahan akong sumilip sa bukas na pinto ng hallway. Wala ako nakita, maliban sa isang silwetang nakatayo sa dulo ng koridor. Mahaba ang buhok at nakasuot ng puting damit na hanggang paa. Akala ko, babae. Pero napansin ko ang mga kamay niya'y sobrang itim na parang sunog. Napaatras ako at halos mabitawan ng folder. Paglingon ko pabalik sa mesa, andun na siya, nakaharap sa akin. Pero wala siyang muka. Yung parang blankong balat lang na makinis, pero walang mata, ilong o bibig. Ramdam ko yung lamig sa batok ko. Yung tipong parang may humihinga sa likod mo kahit mag-isa ka lang. Nag-uunahan sa isip ko ang takot at pagkalito. Pero bigla kong naalala ang emergency exit sa gilid. Tumakbo ako palabas. Hindi na alintana kung makasigaw ako o hindi. Pagbaba ko sa guard station, sinabi kong may tao sa ikatlong palapag. Nagkatinginan lang ang dalawang guard tapos isa sa kanila sinabi na sarado na daw yung ikatlong palapag mula pa kaninang hapon. At wala naman daw tao doon. Kung nakita ko daw yung babae, wag ko na lang daw pansinin. Simula noon, hindi na ako pumayag na mag-overtime mag-isa sa City Hall. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang imahe ng walang mukhang nilalang na yon. At minsan, kapag dumadaan ako sa tabi ng building sa gabi, parang nakikita ko pa rin siyang nakasilip sa isa sa mga bintana. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako nga pala si Lerio. Noong 2017, nagtrabaho ko bilang clerical aide sa isang departamento sa Manila City Hall. Kasama sa trabaho ko ang pag-aayos ng lumang dokumento sa file room. Isang malaking kwarto na puno ng bakal na cabinet at amoy luma na papel. Yung file room na yun, nasa pinakandulo ng hallway sa ikalimang palapag. Wala masyadong pumupunta doon, maliban sa mga kagaya kong naka-assign mag-ayos ng archives. Luma ang ilaw, mahina at parang may kaunting alikabok na palaging lumulutang sa hangin. Isang gabi, inutusan ako ng immediate head ko na tapusin ang pag-aayos ng file ng mga lumang property records. Mga bandang 7 PM na yon, kaya tahimik na ang buong palapag. May kasama akong isang janitress sa simula. Pero bandang 7:30, umalis na siya para umuwi. Naiwan ako mag-isa. Habang nag-aayos ako ng mga folder, napansin ko na may naririnig akong parang mahina at pabilis na pagbubukas sara ng drawer. Parang may nagmamadaling naghahanap ng file sa kabilang hanay ng cabinet. Una, inisip ko
baka may pumasok na ibang empleyado. Pero nang sumilip ako, wala naman. Tahimik ulit. Bumalik ako sa trabaho. Pero ilang minuto lang, narinig ko ulit. This time, mas malapit na. Parang nasa kabilang side lang ng cabinet na katabi ko. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Tinawag ko. Sino yan? Guard ka ba? Walang sumagot. Pagyuko ko para damputin ng isang folder na nahulog, napansin ko sa ilalim ng cabinet, may dalawang paa. Maputla, walang sapatos at parang manipis na balat na halos kita ang buto. Nakatayo lang doon, pero nakaturo yung mga daliri ng paa paharap sa akin. Ibig sabihin, nakapwesto siya sa kabilang side pero nakaharap diretso sa cabinet. Hindi gumagalaw. Dahan-dahan akong tumayo at nang silipin ko mula sa gilid, wala na. Ang mas nakakatindig balahibo, pag-ikot ko, lahat ng drawer ng cabinet sa buong file room ay nakabukas na, sabay-sabay. Wala akong narinig na tunog ng pagbukas. Parang sa isang iglap lang, bumukas silang lahat. Lumabas ako ng file room at halos tumakbo ko papunta sa guard station. Pagkarating ko, sinabi ko na may tao sa file room. Tahimik lang yung guard tapos tumingin sa wall clock. Wala na daw umaakyat sa ikalimang palapag ng ganong oras. Kung may nakita daw ako, mas mabuting wag ko nang hanapin ulit. Hanggang ngayon, tuwing nadadaan ako sa labas ng pintuan ng file room, naririnig ko pa rin minsan yung tunog ng mga drawer kahit sarado at nakalak ang pinto. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Dennis. Noong 2015, nagtrabaho ako bilang night shift security sa Manila City Hall. Ang duty ko ay mag-grooving sa bawat palapag mula alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Madalas, tahimik lang ang buong building sa ganitong oras. Pero minsan, may mga bagay na hindi mo na lang dapat tanungin. Isang madaling araw ng September, bandang 2:30 AM, nasa 4th floor ako para maglag sa timesheet. Sa dulo ng hallway, may opisina na kilala sa dami ng mga lumang gamit. Hindi na masyadong ginagamit, pero may linya pa ng telepono para sa internal calls. Habang nag-i-inspeksyon ako, napansin kong biglang tumunog ang telepono sa loob. Mahaba, malinaw at sunod-sunod ang ring. Hindi ito karaniwan sa night shift. Bihira na may tumawag at kung meron man, galing lang yun sa guard station. Kaya lumapit ako at sinilip sa bintana ng opisina. Nakapatay ang ilaw, pero nakikita ko sa dilim yung telepono sa mesa. Kumikislap yung indicator. Binuksan ko ang pinto at sinagot. City Hall Security, sabi ko. Walang boses sa kabilang linya pero malinaw kong naririnig yung mahinang yabag na parang may taong naglalakad sa lumang kahoy na sahig. Sunod doon, may mahinang bulong na paulit-ulit. Buksan mo. Buksan mo. Napaatras ako at binaba ang telepono. Lumabas ako ng opisina at isinara ang pinto. Pero hindi pa ako nakakalayo nang muli itong tumunog. Paglingon ko, kita kong kumikislap ulit yung indicator. Pagbalik ko sa guard station, tinanong ko yung kasama ko kung may tumawag ba sa internal line. Umiling siya at tinanong kung bakit. At sinabi niyang wala nang linya sa floor na yun. Pinutol na years ago na daw. Kinabukasan, narinig ko sa isa sa mga matatagal ng empleyado na yung opisina raw na yun dati ay record room
at isang clerk ang nabaril sa loob nung panahon ng kaguluhan nung dekada 80. Sabi nila, tuwing madaling araw daw, maririnig mo siyang tumatawag para palabasin ka sa kwarto kahit wala na siyang boses para magsalita ng malinaw. Hanggang ngayon, kapag dumadaan ako sa fourth floor sa kalagitnaan ng gabi, pinipilit kong hindi mapatingin sa saradong opisina na yon. Baka marinig ko ulit yung tawag na hindi dapat sagutin. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako nga pala si Rani. Security ako sa Manila City Hall. Night shift. Hindi na bago sa akin ang kakaibang pakiramdam sa lumang gusaling ito. Pero may isang gabing hindi ko makakalimutan. Dahil parang sumama na rin sa kwento ng lugar ang pangalan ko. Alas 11 ng gabi noon. Umikot ako mula basement hanggang sa clock tower para mag-inspeksyon. Malaki ang City Hall. At kung titignan mo raw mula sa itaas, hugis kabaong ito. Narinig ko na yon sa mga matatandang empleyado. Sinasabi nilang malas ang hugis na yon. Bago pa ako ma-assign dito, nabasa ko na rin sa internet na noong 1945, halos giba ang buong gusali sa Battle of Manila. Daan-daang tao ang namatay sa paligid. May mga natrap at may binaril sa loob mismo ng opisina. Pag-akyat ko sa ikalimang palapag, biglang bumukas ang ilaw sa dulo ng hallway sa file room. Hindi ko alam kung bakit, dahil nakalak dapat yon kapag gabi. Lumapit ako para tignan at napansin kong nakabukas ng bahagya ang pinto. Pagpasok ko, naamoy ko agad ang alikabok at lumang papel. Alam kong walang tao, pero sa kanan ko, may narinig akong mahina pero tuloy-tuloy na pagbukas-sara ng mga drawer. Una, isa lang, tapos dalawa. Hanggang sa parang sabay-sabay na silang bumubukas. Pagsilip ko sa hanay ng mga cabinet, wala namang tao. Pero lahat ng drawer, nakalabas. Napasandal ako sa pader at kinabahan. Biglang narinig ko yung mahihinang yabag. Mabagal, papalapit mula sa kabila ng hilera. Hindi ko alam kung tatakbo ako o magsasalita. Pero nang sumilip ako, wala akong nakita. Maliban sa dalawang maputlang paa sa ilalim ng cabinet, nakatayo lang. Walang sapatos, parang balat na nakadikit sa buto. Naalala ko yung isang kwento ng dating nagtrabaho dito. Baka ayun yung nakita niya. Kaya dahan-dahan akong umatras at lumabas ng kwarto. Mabilis akong bumaba at dumiretso sa guard station. Nandoon yung kasama ko, nakatingin sa wall clock. At tinanong kung saan ako galing. Ang sabi ko sa file room. Tahimik siya sandali bago nagsabing, alas 11:30 ngayon. Yan ang oras na madalas bumibisita yung clerk na nadagana ng cabinet. Madami nang nakakita dyan. Ngayon mo lang ba nakita yan? Huwag ka na magtaka. Masanay ka na. Hindi na ako nakasagot. Bumalik ako sa pag-iikot pero iba yung pakiramdam. Sa bawat hakbang ko sa kahabaan ng mga pasilyo, ramdam ko yung bigat ng kasaysayan ng gusaling to. Parang nakasilip mula sa dilim yung mga naiwan ng nakaraan. At tuwing dumadaan ako sa labas ng City Hall, tuwing gabi, napapatingala ako sa hugis nitong kabaong. Kapag tinignan mo mula sa itaas, iniisip ko, baka hindi lang ako ang bantay sa lugar na to. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Clarence. Technician ako na madalas ina-assign sa Manila City Hall para mag-check ng electrical at sound system sa clock tower. Noong una, akala ko normal lang ang lugar na yon. Maganda, malaki, at may tanawin ng buong Maynila. Pero nung gabing yon,
natutunan kong hindi lahat ng tanawin ay dapat mong makita. Disyembre 2019, halos 11:30 PM, nag-overtime ako para ayusin ang wiring ng ilaw sa loob ng clock tower. Kailangan matapos bago mag-umaga dahil gagamitin ito para sa isang city event. Mag-isa lang akong umakyat. Yung ibang kasama ko, nag-uwian na. Kaya tahimik ang buong tower. Maliban sa mahihinang tiktak ng malaking orasan sa 4 na gilid. Habang nagtatrabaho ako sa may taas, napansin kong parang may mahihinang yabag sa hagdan pababa. Mabagal, parang hinihila ang paa ko. Akala ko, isa sa mga guard, kaya sumilip ako mula sa railing. Kita ko yung isang lalaki sa ibaba, nakabarong, basa ang damit at parang nangingitim ang balat. Hindi ko makita ang muka kasi nakatungo siya. Pero kitang-kitang bawat hakbang niya may tumutulong patak ng tubig sa sahig. Sabi ko, "Kuya, bawal umakyat dito ngayon." Pero hindi siya sumagot. Tumigil siya saglit tapos tumuloy sa pag-akyat. Kinabahan ako at agad kong isinara yung pinto papunta sa pinakang top floor ng tower. Pero ilang segundo lang, may narinig akong sa pinto. Hindi malakas pero mabagal at paulit-ulit. Parang may kumakatok gamit ang basang kamay. Sa bawat katok, may naiwan na marka ng tubig na dumudulas pababa sa kahoy. Dali-dali akong bumaba sa kabilang hagdanan papunta sa main floor. Pagdating ko sa guard station, sinabi ko ang nangyari. Yung matandang guard na naka-duty, nakatingin lang sa akin at bumulong ng kung nakita ko daw siyang basa, wag na daw ako umakyat mag-isa. Yung orasan kasi sa North Base, minsan daw may makikitang tao doon noong giyera na natrap habang bumababa ang ilalim ng tower. Hindi ko na sinagot, pero mula noon, tuwing dumadaan ako sa labas ng Manila City Hall sa ating gabi, tumitingin ako sa taas ng clock tower at minsan parang may nakadungaw mula sa loob, basa ang buhok at walang muka. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Itago niyo na lang ako sa pangalang Mario. 3 taon na akong security guard sa iba't ibang gusali dito sa Pasay. Pero noong ma-assign ako sa Manila Film Center, doon ko naranasan ang pinakang kakaibang gabi ng buhay ko. Noong una, natuwa pa ako sa assignment. Malapit lang sa Rojas Boulevard, tahimik ang paligid at may kakaibang itsura ang gusali. Malaki, parang templo na gawa sa simento. Pero habang papalapit ako noong unang gabi ko, may kung anong bigat sa hangin na hindi ko maipaliwanag. Para bang hindi lang ako basta papasok sa trabaho, kundi may 3 pares ng matang nakatingin sa akin mula sa dilim. 7 ng gabi ang pasok ko. Nasa harap pa lang ako ng gusali. Pansin ko agad kung gaano ito katahimik. Wala halos dumadaan, maliban sa ilang jeep at taxi. Naka-duty rin ang isa pang guard, si Mang Ruben, na halos matagal nang nagtatrabaho roon. "Baguhan ka, no? Huwag kang masyadong mag-ikot mag-isa mamayang hating gabi," sabi niya sabay kindat. Natawa lang ako. Iniisip na baka nananakot lang siya dahil bago ako. Pero habang umiikot ako sa paligid, napansin ko kung gaano kalawak ang bakuran. Ang daming madidilim na sulok at yung gusali mismo parang nilamon ng kadiliman. Ang mga poste ng ilaw sa labas, mahina, halos hindi sapat para liwanagan ang paligid. Bandang 10:00 ng gabi, nag-rounds ako sa likuran.
Tahimik. Ang naririnig ko lang ay hampas ng hangin at huni ng kuliglig. Pero sa kalagitnaan ng katahimikan, bigla akong nakarinig ng tunog. Parang tunog ng martilyo. Paulit-ulit. Napahinto ako. Renovation ba to? May naiwan bang trabahador? Tanong ko sa sarili ko. Pero ayon sa briefing, matagal nang walang ginagawang construction sa loob. Nilapitan ko ang pader, idinikit ko ang tenga ko. Doon ko narinig, may hinang ungol. Parang boses na galing sa ilalim. Tulungan mo kami. Napatigil ako. Nanindig ang balahibo ko. Umiling na lang ako at pilit tinawanan. Siguro guni-guni lang. Bago lang kasi ako rito. Pero kahit anong paliwanag ko sa sarili ko, hindi maalis ang kaba. Bumalik ako sa guardhouse kung saan naroon si Mang Ruben umiinom ng kape. Hindi ko napigilan na itanong, "Boss, may naririnig ka bang kakaiba dito? Yung parang tunog ng tao o martilyo?" Tumingin lang siya sa akin. Seryoso ang muka. Narinig mo na rin pala. Masasanay ka rin. Huwag mo na lang pansinin." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ko. "Hindi lahat ng kwento dapat marinig ng baguhan. Pero kung gusto mo ng payo, kapag narinig mo ulit yon, huwag ka nang lumapit. At huwag mong banggitin na narinig mo sila." Hindi na ako nakasagot. Mas lalo lang akong kinabahan. Pinakaayaw kong oras ang 12:00. Tahimik ang buong lugar. At parang mas mabigat ang hangin kapag madaling araw na. Habang nag-iikot ako sa gilid ng gusali, napansin kong may ilaw sa isa sa mga bintana sa ikalawang palapag. Maliwanag, dilaw, parang mula sa kandila. Pero ayon kay Mang Ruben, matagal nang walang kuryente ang parting yon. Itinaas ko ang flashlight ko at doon ko nakita may aninong nakatayo sa bintana. Una, akala ko tao, baka may nakapasok. Pero nang ituto ko ng maigi, parang nakasuot ng helmet, construction helmet. Nakatingin lang siya sa akin, hindi gumagalaw. Kumurap ako sandali at pagbalik ng tingin ko, wala na. Hindi ko na alam kung paano ko tinapos ang shift ko ng gabing yun. Pero isa lang ang sigurado, iba ang lugar na ito, hindi siya normal. At kung may mga kaluluwa man na hindi nakalabas mula sa ilalim ng gusali, nandito pa rin sila, nagbabantay. Matapos ang isang linggo, sanay na ang katawan ko sa tahimik na paligid. Pero hindi ang isip ko. Bawat ikot ko, naririnig ko pa rin ang mga may hinang tunog mula sa gusali. Martilyo, kaluskos ng bakal, parang may gumagawa sa loob. Lagi kong iniisip, baka may mga pusakal na pumasok at doon nagtatago. Isang gabi, sinamahan ako ni Mang Ruben mag-rounds. Tahimik lang siya habang naglalakad kami. Dumaan kami sa may likod. Bigla siya huminto. "Huwag ka titingin sa bintana," bulong niya. Napakagatlabi ako, pero hindi ko nakontrol ang sarili ko. Sumilip ako. At doon, nakita ko 3 lalaking nakasuot ng construction helmet. Putik-putik ang katawan. Nakasilip mula sa dilim ng bintana. Walang muka. Para bang tinabunan ng simento ang ulo nila. Mabilis kong ibinaling ang tingin ko. Pero pakiramdam ko, nakatingin pa rin sila. Kinabukasan, ako mag-isa na naman ang naka-duty. 2:00 ng madaling araw. Nagpasya akong pumasok sandali sa ground floor hallway ng gusali. Dati itong daanan papunta sa theater, pero ngayon, dilim at
alikabok na lang ang naroon. Habang naglalakad ako, narinig ko yung langit-ngit ng mga bakal sa taas. Pero wala naman talagang tao. Ang flashlight ko biglang nag-flicker at doon ko naramdaman parang may malamig na hangin na dumampi sa akin. Huminto ako at sa gilid ng mata ko may dumaan na tao. Mabilis, nakasuot ng construction gear. "Uy, sino yan?" Sigaw ko pero imbis na sagot, ungol lang ang bumalik. "Aray, tulungan mo kami." Mabilis akong tumakbo palabas. Pero bago ako makalayo, may nakita akong gumagalaw sa may hagdan. May isang lalaking duguan, naka-hard hat, dahan-dahang umaakyat. Mabigat ang hakbang, parang basang-basa ang katawan sa simento. Pinailawan ko siya ng flashlight, pero imbis na gumaan ang loob ko, lalo lang akong nanlamig. Wala siyang mata. Yung mukha niya, parang tinakpan ng basang simento na natuyo. Tumingin siya sa akin kahit wala siyang mata at biglang nagsalita. "Hindi kami nakalabas." Hindi ko alam kung bakit hindi ako nakatakbo. Para bang nag-freeze ako sa kinatatayuan ko. Unti-unti siyang lumapit, mabagal pero diretso sa akin. Bawat yapak niya sa sahig, ramdam kong dumadagongdong ang paligid. Nang ilang hakbang na lang ang layo niya, biglang bumukas ang pinto sa likod ko. Si Mang Ruben, hinila niya ako palabas. "Sinabi ko na sa'yo, huwag kang papasok mag-isa." Sigaw niya habang hinihila ako papalayo. Paglingon ko muli, wala na yung lalaki, wala na rin yung mga ungol. Tanging echo na lang ng hakbang namin ang naririnig ko paglabas namin. Pagbalik namin sa guardhouse, nanginginig pa rin ako. "Boss, ano ba talagang meron dito?" Hindi lahat na ilabas nung bumagsak ang scaffolding. May mga katawan na nanatili sa simento hanggang ngayon. Nandyan pa rin sila. Hindi sila matahimik. Kaya kapag nag-rounds ka, huwag mong pansinin, huwag mong tawagin. Kasi kapag pinansin mo, lalapit sila. Hindi na ako sumagot. Sa gabing yun, natutunan ko, hindi lang basta haunted ang gusali. Isa itong malaking puntod. Buwan ng Disyembre, 2 linggo bago magpasko. Maginaw ang simoy ng hangin pero mas malamig ang pakiramdam ko. Paglapit sa gusali, parang alam na ng katawan ko na may masamang mangyayari. Si Mang Ruben, matagal nang naka-assign doon. Nagpaalam sa akin bago mag-umaga. "Mario, ito na siguro ang huling sabay nating duty. Magre-retire na ako." Seryoso ang tono niya pero parang may tinatago. Nag-ikot ako mag-isa. Sa gilid ng gusali, ramdam kong mas mabigat kaysa dati ang paligid. Tahimik na tahimik pero biglang bumigat ang hangin. Narinig ko ulit yung tunog. Sunod ay mga ungol, pero ngayon mas malinaw, mas marami. "Tulungan mo kami, hindi kami makalabas. Sakit, ang sakit." Parang daan-daan silang nag-iiyak at sabay-sabay na humihingi ng tulong. Pinilit kong tibayan ang loob ko at pumasok sa main hall. Nakalabas ang flashlight ko pero mahina na ang ilaw. Nag-flicker na naman. Habang papalapit ako sa gitna ng hall, nakita ko ang anino ng mga taong nakaluhod sa sahig. Mga construction worker, nakayuko, parang nagdadasal. Putik-putik ang katawan. May ilan na duguan. May ilan na nakabaon pa ang kalahati ng katawan sa sahig. Parang nakalubog sa simento. Bigla silang sabay-sabay na tumingin sa akin. Walang mata, walang muka, simento ang takip.
Sabay-sabay silang nagsalita. "Samahan mo na kami dito." Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Isa-isang tumayo ang mga anino. Mabagal pero sabay-sabay na lumalapit. Sa bawat yapak nila, parang nagkakabitak-bitak ang sahig. Naramdaman kong nanginginig ang flashlight ko at bago tuluyang mamatay ang ilaw, may isang lumapit sa harap ko. Isang malaking lalaki, may hawak na martilyo. Binulong niya sa tenga ko. "Ikaw ang kapalit." Napasigaw ako at tumakbo. Hindi ko na alam kung saan ako dumadaan. Hallway, hagdan, pasilyo. Basta't ramdam ko na hinahabol ako ng daan-daan na yabag sa likod ko. Pagdating ko sa labas, bumukas bigla ang ilaw ng guardhouse. Doon ko nakita si Mang Ruben, nakatayo, nakasindi ng kandila. "Mario, dito ka!" sigaw niya. Paglapit ko sa kanya, biglang nawala lahat ng ingay. Tumigil ang mga yabag, tahimik na ulit. Nanginginig akong umupo. "Boss, ano yun?" Halos pasigaw kong tanong. Hindi lahat ng kaluluwa dito nakalabas. May mga naiwan at may mga bagong gustong isama. Kaya sinabi ko sa iyo noon, huwag mong papansinin kasi kapag pinansin mo, makikita ka nila. At kapag nakita ka nila, hindi ka na nila titigilan. Kinabukasan, nag-resign ako. Hindi ko na hinintay na maulit ang gabing yon. Si Mang Ruben, hindi ko na siya muling nakita. May mga nagsabi sa akin na bigla raw siyang nawala matapos ang shift na yon. Hindi na bumalik. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Carla, taga Laguna. Mahilig akong manood ng mga kakaibang palabas. Kaya nangyayain ako ng kaibigan kong si Joyce na manood ng The Amazing Show sa Manila Film Center noong 2005. Umayag agad ako. Sikat noon yung palabas na colorful costumes, comedy, sayawan at mga performance na parang tunay na artista. Pero kahit excited ako, may kaba akong nararamdaman nang una naming makita yung gusali. Paglapit pa lang namin, may kakaibang bigat na sa paligid. Sobrang laki ng film center pero madilim ang paligid. Nung ilaw sa labas, parang pilit na lang sumisindi. Tumayo ako sandali bago pumasok. May pakiramdam ako na parang may mga matang nakatingin mula sa itaas na bintana. "Uy, tara, baka mahuli tayo sa show," tawag ni Joyce. Nagkibit balikat ako at pumasok. Sa loob, maliwanag naman, puno ng tao at maririnig mo ang tawanan at hiyawan. Sa una, parang normal lang ang lahat. Nagsimula na ang show. Magaganda ang mga costume, nakakaaliw ang sayaw. Natawa kami, napapapalakpak at pansamantalang nakalimutan ko yung kaba ko. Pero sa kalagitnaan ng ikalawang act, may napansin akong kakaiba. Sa gilid ng stage, sa pinakandulo, parang may nakatayong lalaki. Hindi siya kasama sa mga performer. Marumi ang suot, parang pawisan at putik-putik ang katawan. Naka-hard hat siya. Nakatingin lang siya sa mga nanonood. Napatingin ako sa paligid. Walang ibang nakapansin. Nakangiti pa rin siya sa mga tao. Tawa ng tawa. Si Joyce, aliw na aliw. Ako lang ang nakakita. Habang tumatagal ang show, mas dumadami yung nakikita kong kakaibang anino. Sa likod ng mga performer, may dumaan na mga lalaking pawisan. May mga sugat at yung iba parang basang-basa sa semento. Pero ang pinakang matindi, biglang namatay ang ilaw sa loob. Sandali lang, pero sapat para marinig ko ang mga ungol.
Tulungan niyo kami. Hindi kami nakalabas. Pagbalik ng ilaw, normal ulit. Nagpalakpakan ang lahat. Akala nila part ng palabas pero ako halos hindi makahinga sa kaba. Pagkatapos ng show, nagyaya si Joyce na magpa-picture sa labas. Nag-post kami pero habang kinukunan niya ako, bigla siyang napatigil. Carla, huwag ka kikilos. Bakit? Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamera. Sa likod mo, may nakatayo. Napalingon ako. Wala namang tao. Pero pagtingin ko sa kuha niya, nandun. Isang lalaking putik-putik ang katawan. Nakatayo mismo sa likod ko. Nakayuko ang ulo. Pero kita mong parang puno ng simento ang muka. Habang nasa taxi kami pa uwi, hindi ako mapakali. Parang may mabigat sa likod ko. Parang may kasama kami sa upuan. Pagbaba ko sa bahay, nagmamadali akong naligo at nagdasal. Pero pagtingin ko sa salamin, may bakas ng putik sa balikat ko. Para bang may kamay na humawak. Kinabukasan, nilagnat ako. Sa panaginip ko, paulit-ulit kong naririnig ang mga boses. Hindi kami nakalabas. Samahan mo kami. Nagising akong pawisan. Nanginginig. Mula noon, hindi na ako muling bumalik sa Manila Film Center. Pero hanggang ngayon, tuwing dumadaan ako sa Rojas Boulevard, hindi ko maiwasang tignan yung gusali. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.